taga Palamati, no? So, sa history, ang mag-asawa nga niya nagsulod sa Provincial Hospital tong 21, siya nagbata. So, at 11:44 a.m. So, tong Saturday, may ara na niya nagpalapit sa iyang atong babae nga, ginaaligar nga siya sa Facebook nga pangalan si Jaya Marie Sandoval. So, sa room 15 sila, kag dito nagkadto ining babae, kag nagpaamiga, no? Nagpang-amiga siya diri sa mag-asawa. Kay ang bata nagahibi, so nagbulig siya, so nagistorya siya nga nakahiring newborn hearing test na baka mo, amo na siya. So after nagahibi ang bata, so naggabulig siya nga magpahipos dito sa bata. Ibig sabihin, pang-amiga gid siya. So, ang amon nga, atong pasyente nga mag-asawa, nag-isip, kay naka-green siya nga bayo. So, naisip nila nga empleyado sa Provincial Hospital. Although nga naka-hijab siya, no? May mask, kag may ara siya sang, tung takop bala diri. Kay kami nga taga Provincial Hospital, ginasituit gid namon nga ang amon nga mga empleyado, naka-uniform gid siya. Ibig sabihin, ang nurse namon, nakaputi, kamay logo gid kami nga South Cotabato Provincial Hospital, plus may ara gid siya nga pangalan sa amon na nga empleyado. So, nag-tiner siya dito mga 2 hours na siya dito sa mag-asawa. Then sa gabi, may conversation sila. Ibig sabihin, nag-friend sila sa Facebook. So, may ara sila conversation nga balik siya buwas, kay para nga sa hearing, itong newborn hearing, mabulig siya. So karon by 7:30, so ara siya dito sa mag-asawa, no? Sa aga nga na. Then by 8 o'clock, nanaog sila sa sa dito pakalakat sa PEDYA nga ward nga ali. Pero wala sila nanaog dito sa hagdanan gid sang main nga entrance namo. Dito siya nagagi sa may likod sa WCPU banda nga may hagdanan sa male medical ward. So, buot si ganon, kabalugid siya kung diin siya mag-agi. So, tong ara na siya, dito sa hagdanan sila nga, upod niya ang tatay sa bata, dala ang bata, kag may bag daw siya, according sa tatay, ginpabalik ang tatay, nga ginpakuha sang dokumento. So, ang tatay, who is 21 years old, nagbalik siya dito sa ilang sa Annex 3 sa may ali kung diin sila. Kay makuha gani siya sang dokumento kay kailangan sa newborn hearing. Pero pagbalik niya, wala na dito ang babae kag ang bata. So after sa to, so nakita din siya sa amon nga supervisor kay nakaagi siya dito nga nakaistorya. Then after pag rounds niya, amo na to, nabulabog na nga ang bata wala na nakabalik. Dito ka ang tatay nagreklamo na nga wala ang bata. Kag atong babae nga nagkuha sa bata. So amo na siya ang natabo para sa aside sa South Cotabato Provincial Hospital. Wala siya, nakita ang mata lang bi siya ma'am kay may ara siya sang hijab. So that part, no, may hijab siya. Tapos may ara siya sang mask. So ang makita mo mata. Mag-asawa. So naghambal man kami nga kung ano ang mga progress, ma-coordinate lang kami sa ila, no? Para mabuligan man sila kung mapangita ang ilang bata. Sa akon wala sa sang sindikato, no? Kay Sabado pa lang ma'am nagkadto na siya dira. So more or less Sabado siya siguro kapangita na siya kung sinong maistorya niya nga ng ng mga bata between 19-year-old ang nanay. Ang lalaki is 21 years old. Kag first time nila nga na-admit kay first baby nila by normal delivery. So amo to siya ang nakita dito sa room agin palapitan kag kung nagahibi ang bata kag nag-istorya siya. So daw nakuha niya ang loob bala. Nga up to sa time nga nag-exchange na sila conversation through the Facebook account nila. How nga nakuha, green siya. So kung green kasi nursing aid na siya. Pero kami sa green nga uniform, may ara gina logo. So ang iyabi ma'am kay wala kay hijab ang niya, kag may mask siya. So ibig sabihin tago na siya diri. Wait, doc sa ENSANG South Cotabato Provincial Hospital, ano ang ginahimo nyo nga effort? Agod nga pasang karon man ang security, kag syempre bulig nyo man gyapon sa family sang baby, no?
So amo nang ang ginaobra ginamon nga ginpabalugit sila nga hindi ka mo basta-basta mag-istorya sa mga hindi nyo mga kilala, lalo na sa pag mag-amiga sa inyo sa Facebook. Kay kung empleyado na siya, wala na siya time sa inyo nga mag-follow up pa kaysa kung sinong duty, amo na nagpa-follow up sa tidto, no? So meaning may lain gid siya nga intention tidto kag sa amon kina-strengthen namon ang security through sa amon being nga kilala naka-uniform, naka-ID kag syempre manilag man ang mga amon nga mga empleyado nga kung sino ang hindi nila upod kag dira man. Sige. Okay, good morning sa tanano. Sa PSU naman, ang trabaho sa PSU, kung ano ang protocol sa hospital, isa po na sila ang implementor dira. So, ang pagsulod ng dito siguro, nagsalig po sila nga ang babae kay naka-uniform. Sabi nila, nurse, attendant ng nurse o midwife. Pero, hindi magigta makasila ako. I-accept kong ako ang maglantaw. Daw hindi gid siya kingaangay, may nurse ba, may midwife ba nga naka ano pa yung braso. Then, ang ilang cover, asa sa dugan. So, may gamay siguro nga panang guard namon. Pero sa tanan nga pan ni doktora, nakuha na namon ng tanang detalye, no? Then, as tagabiri, na-trace namon, nakuha namon ng picture, diri sa may blossom suit. Nakaabot ito, ang driver, pud man namon gabi Pero hindi lang namon gid subong kung ano pa mga detalye, kay kung wala lang tanin ng press con nga diri ako, ara kami subong ga-trace kundi hasta sa Norala ginano na namon palibot. So ang development lang sang gabi nga kahapon sang kuan namon na ang driver naton, ang driver na sakyan niya indulong siya dito sa Blossom Suit mga past 11. Then ginbiyaan siya dito kay namangkot siya dito kung may doktora ba diri. Sa may clinic do gani na dira. Then lodging house, hotel. So ang gisabat siya sa mga lalaki, ma'am wala sang kuan subong kay Domingo. So amo to nga naglakat ang babae pagwa. So na-trace namon ang pagwa niya. Di follow up na namon subong naman kung ang ginsakyan niya nga motor halin siya dito sa sulod, amo na karon ang gisundan namon. Kundi siya. Sir, would like to ask. Ang suspect gamay nga bag ang isudlan niya sa bata. Ginisipit lang niya sa iya baga. Okay, yun nga. Pagwa, ginisipit lang niya, pagwa. So, hindi daw dismonado lagi niyang paggawas niya sa bawal pag dito. Hindi pag dito ang lagyan sang mga watcher ka. Kay, dapat dito kagit sa So, entrance. bakit nakalabas sila ba? Na ang isa ditong problema kay dapat may gwardiya dito. Ginkuan niya nga sa amo to nga time. Gabi si kay nagpatikadamo ang mga pasyente nga nagsulod dito ga-assess atong gwardiya. Siya man nag-excitement siya nga daway lang. Pero ang bata gali, gisipit na niya sa nga baga. Okay. And sir, Ayun, lahat ng mga personal dapat required sila may RTID. So kung wala sila nito, dapat hindi sila makapasok. Kaya isa man naging pa-implement sa hospital kung wala. Kaya gani minsan may nagka-problema na kami dyan sa guard at yung nurse. Dahilan lang ito. So, pero na okay naman yun, na-patch up na. So, amutanin ni siya permigid na ang mga empleyado, bisan diri sa aton, hindi man gina-check, gina-report naman sa HR pag sulod siya, nga wala sila, pinapalagbok. Pero wala sila kabalo nga ang ila pangalan, in-submit na muna sa HR. Dili siya sa exit. Nagkataon po nga, busy lang ang guard natin sa mga pasyente nga nag-abot. So, hindi siya na bantayan pagwa niya. Kaya nakita naman sa CCTV, inasipit ang bata sa yabag. Sir, balikan ko lang, sir.